Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Hi mga kapatid, magandang gabi, Sister Ami. Ako ay magbabahagi muli sa inyo ng salita ng Diyos sa ating Wednesday sharing of Word of God. Ang topic na i-share ko po ngayong gabi ay pinamagatan kong do not allow fear to take over your life. So, one way or another, lahat po tayo ay dumadanas sa iba't ibang klase ng fear. Tanggapin mo natin at hindi, nandito tayo sa ating katawan na natural lamang na paminsan-minsan o yung sa iba madalas na nagkakaroon ng anxiety or ng fear. So, what are the different kinds of fear we are facing almost every day sa buhay natin? Napakarami po. Nag-list po ako ng ilan dito, ang mga na i-jot down ko po na different kinds of fear ay fear of hunger. Siyempre, talagang kailangan natin kumain. Kaya minsan pagka medyo kumukulo na yung tiyan natin, naiiba na yung ating diskarte o naiiba na yung ating mga behavior. Pero nandun din po yung iba na talaga namang yung may mga pamilya, lalo sa panahon natin ngayon, napakamahal ng bilihin, di ba? Sometimes naririnig natin nakakalungkot na yung iba sumasala na sa oras na hindi sila kumakain dahil nga sa mahal ng bilihin, yung economics natin na talaga namang, yung economy natin na talaga namang napakahirap globally, hindi lang po dyan sa Pilipinas, kundi dito rin po sa Canada. Every time na mag-grocery po, pansin na pansin ang sobrang taas ng bilihin. So kaya yung iba merong fear of hunger. Meron ding, syempre, pagka kulang ka sa pagkain, iisipin mo magkakaroon ng fear of illness or sickness dahil ang pangangatawan po natin ay kailangan, lalo na kung nagtatrabaho at magkakasakit ka pa, syempre isa po yun na makakahadlang para hindi ka ma-meet ang pangangailangan ng pamilya. So, fear of hunger, fear of sickness, fear of losing job, diba? Kaya kailangan nga tayo laging on time sa trabaho and everything, but ganun pa man sa nangyayari, lalo sa Pilipinas, sa politics, minsan very unstable ang iyong trabaho, lalo na kung nalilinya ka sa mga politics. Minsan may natatanggalan ng trabaho kahit wala naman silang ginagawang masama o ayos naman yung record nila. So sometimes if that happen, that some people will fear to lose their job. Yung iba naman, again, darating yung bills. Meron tayong fear na baka maputulan tayo ng kuryente, baka maputulan tayo ng tubig. Ano pa ang fear? Fear of unknown. Even fear of unknown. Minsan, kinakabahan ako kasi may pupuntahan ako bukas, I don't know kung ano mangyayari. That's kind of fear. At meron pang iba is fear of death, right? Although lahat naman tayo nang tumanggap sa ating Panginoon, alam natin na pag tayo ay namatay at absent man ang ating body dito sa lupa, alam natin na makakasama natin ang Panginoon. Pero ganun pa man, sinasabi natin na wag muna Lord kung pwede, di ba? So yung iba nandoon yung fear of death. At yung iba naman, fear of man, even sa mga boss, di ba? Sa trabaho, dahil sa kung mahigpit yung boss, minsan talagang nandiyan na si boss, natatakot ka na kasi baka mamaya may mapansin na hindi tama ang trabaho mo. Sa pamilya, if you're anak, minsan yung fear natin sa parents, yung fear natin sa kapwa natin, right? Marami, sobrang dami ng fear at iyan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. So ang pamagat ko ng akin pong topic is do not allow fear to take over your life. With that, ang gusto ko lang pong basahin ay ang Book of Psalms, chapter 56, verses 3 to 11. So, basahin ko po. Psalms 56, verses 3 to 11. Ito po yung si David ay hinahabol siya ng mga Palestine. Let me read po. Kung may Bible kayo, samahan niyo ako. Kung wala naman, ay babasahin ko po. So, Psalms 56, verses 3 to 11.
When I am afraid, I will trust in you. In God, whose word I praise, in God I trust. I will not be afraid. What can mortal man do to me? All day long, they twist my words. They are always plotting to harm me. They conspire, they lurk, they watch my steps, eager to take my life. Oh, no account let them escape. In your anger, O God, bring down the nations. Record my lament, list my tears on your scroll. Are they not in your record? Then my enemies will turn back. When I call for help, by this I will know that God is for me. In God, whose word I praise, in the Lord, whose word I praise. In God I trust, I will not be afraid. What can man do to me? Amen. Samahan niyo po akong manalangin at nang humingi ng paggabay sa ating Panginoon sa Banal na Espiritu sa pagsasama-sama at paghayag ng kanyang salita. Amen. So, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito. Humihingi po kami ng tawad, Father God, sa mga bagay, kasalanan na nagawa namin, sinadyaman namin o hindi. Lord, wala po kaming maitatago sa inyo, Father God. Lord, ang buhay po namin ay bukas na aklat sa inyo. Lord, right now, sa oras na ito, linisin mo po ang aming puso't isipan at humihingi po kami ng paggabay sa oras na ito sa aming pagsasama-sama at paghahayag ng iyong salita. Ibigay mo po sa amin ang wisdom of Father God of the Holy Spirit upang kami ay makinabang sa aming pag-uusapan ngayong gabi. Lord, we just want to thank you at ikaw po ang maangat sa aming kalagitnaan. We praise you and honor you in Jesus' name. Amen. Amen. So, ginawa ko lang pong reference po ang Psalms 56 verses 3 to 11 upang ipinakikita po rito na si David man, na King David, na alam naman natin na siya ay isang hari at siya ay hinirang ng Panginoon, na maraming revelation sa kanya ang Panginoon, pero ganun pa man, siya po ay nang hinahabol ng mga Palestine, na siya po ay nandoon yung fear niya. Pero bandang huli po, nakita natin na sinasabi niya na sa sarili niya na upang sinabi niya ito, upang marinig niya rin that what can man do to me, right? So David trusts the Lord. David trusts God sa kalagitnaan ng pagsubok sa kanyang buhay, na nandun yung life-threatening situation na kanyang pinagdadaanan. So gaya po ng sinabi ko earlier, marami po kayong maiaad pa na iba't ibang klaseng fear na hindi ko nabanggit, dahil bilang tao, tayo po araw-araw ay daranas o dumaranas ng mga iba't ibang klase ng takot, right? So nandoon po yun. So bakit nga ba tayo ay even tayong mga Christian ay natumanggap sa Panginoon, na marami na tayong patotoo sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, pero bakit naroon dumarating pa rin na tayo ay nagkakaroon ng doubt, nagkakaroon ng fear, at nagkakaroon ng anxiety? Well, it is because it's normal for us, because we are still in this mortal body, na tayo po ay nandito sa flesh, na kasama po doon. Kaya nga napakarami pong aral dito sa Bible na tayo ay tinuturuan at ipinapakita sa atin ng Panginoon kung paano natin i-encounter, kung paano ilalabanan yung fear na dumarating sa ating buhay. So, ang fear po ay hindi galing sa Panginoon. Dalawang po klase ang fear. Merong fear of man and meron naman pong fear of God. So, kung tayo po ay bilang mga Kristiyano, nandoon po din dapat yung ating trust and fear sa Lord. So, ano ang mga nagiging resulta kung tayo ay nagwo-worry, kung tayo ay nagkakaroon ng doubt, nagkakaroon tayo ng fear, and then ang kasunod po nun ay anxiety. So, once tayo po ay hinayaan mo man na mag-take over yung fear sa'yo, nagkakaroon po tayo ng anxiety. So, pagka nagkaroon po ng anxiety, nagkakaroon po iyon ng physical symptoms sa ating pangangatawan. So, nagkakaroon na po tayo ng, di ba minsan pagka mayroong exam,
Halimbawa, malilate ka na sa work, sa rush hour, di ba? Nagpa-pound yung heart mo, talagang lumalakas yung pintig ng puso mo, di ba? So, nagkakaroon ng sweating, pinagpapawisan ka. Yung iba, nagkakaroon ng stomach upset. Iba nagtatai. Minsan, nagsusuka, di ba? Nangangatog. So, yung iba po, minsan, hinihimatay. Nagpa-pass out sila na wala namang really na dahilan kung hindi nagkaroon sila ng anxiety dahil nagkakaroon po ng shortness of breath, hindi po nagiging normal yung paghinga, naglalak ng supply ng oxygen ang brain, then hanggang sa ang isang tao po ay pwedeng mag-pass out because of severe anxiety. So yun po yung nagiging negative result kung tayo ay nagkakaroon ng sobrang fear and anxiety sa ating pangangatawan. So wala pong positive or advantage, kung di puro disadvantage and negative ang nagiging result ng anxiety. Ang number one, physical symptoms ang nagkakaroon tayo. Nagkakaroon din po tayo ng yung mental effect po. Hindi tayo nakakapag-isip ng tama, hindi ka nagkakaroon ng magdesisyon ng tama kasi very anxious ka, nawawala tuloy yung tamang concentration mo. So, ang result, magkakaroon ka ng wrong decision. At pag nag-decide ka ng mali, gagawin mo yung maling desisyon at ano ang magiging resulta? Lalo kang nababaon. For example, kung may utang, di ba? Sobrang hirap dahil hindi mo alam kung paano mo babayaran ng utang. Ang nangyayari, gagawa ka ng masama. Yung iba po nagnanakaw. O pag nahuli, makukulong. Pag makukulong, mapapabayaan ng pamilya. So it's really, really important sa isang tao ang magkaroon ng peace in the middle of circumstances, negative circumstances na nangyayari sa buhay. So that's number one, physically and mentally, a negative effect. At ang isa pong nakita ko is also emotionally. So ang isa pong taong nagkakaroon ng severe anxiety, nagkakaroon po siya ng depression. So depression, nagka-loss ng appetite. Yung iba naman sumosobra ng kain kung halimbawang nadidepress. So it depends po at hindi ko naman po sinasabi na hindi rin nagkakaroon ng chemical imbalance. Meron pong taong talagang ang sakit ay severe anxiety. That is another issue. But then again, kung meron tayong Panginoon sa puso natin at siya ay hinaayaan natin siyang mag-control ng lahat, maiiwasan po ang mga ito. So then, meron pong tao na nag-suicide, which is so sad dahil po alam natin na hindi na nila nakakayanan ang mga problema emotionally, nadidrain na po sila. So, those are the things of negative effect of fear and anxiety. So again, do not allow fear to take over. Ngayon, sasabihin natin, paano nga ba? Ano ang gagawin natin? Dahil sinabi natin, sometimes it's normal because we're still here on our physical body na talagang daranasin ang mga ganyang fear and anxiety. So ano po ang sagot? Iisa lamang po ang sagot. We need to trust the Lord. Siya lang po ang kasagutan sa mga fear na nangyayari sa ating buhay. There's another kind of fear naman po, yung binanggit ko kanina, yung fear of the Lord. Kailangan nandun yung fear natin sa Lord because we trust Him, right? So nandoon yung ating paghawak sa Kanyang salita. Meron pong sabi po sa 2 Timothy 1:7, "For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control." So atin pong panghawakan ang salita ng Diyos na tayo po ay binigyan niya ng fear na maging strong. Sabi po sa Isaiah 11 verse 2, "The Spirit of the Lord that we need to bear." Sabi po, wisdom and understanding, counsel and right and might, knowledge and fear of the Lord. So, meron pong isang klase ng fear. Yun po yung fear of the Lord. Kasama po ng ng knowledge. And sabi po nga, the beginning of the fear of the Lord produces wisdom. So, nandun po ang kailangan ang pag-trust natin sa Panginoon na siya lahat ang may control ng
mga pangyayari sa ating buhay. Walang pambayad sa kuryente, merong sakit sa pamilya o meron tayong karamdaman. Alam natin na meron tayong Diyos na panghahawakan natin, siya na nandyan na hindi tayo iiwan at hindi pababayaan. Meron po kaming study rito na ginagawa. Meron po rin akong small group Bible study rito at ang aming pong tinakel is Breaking Free from Fear. Napakagandang book po nito na kapupulutan po natin ng kalakasan sa paglakad natin sa mundong ito. So, there are 3 things na gusto ko pong i-share that nakuha po dito sa book of Breaking Free from Fear. This is by Kay Arthur. So, 3 points po ang suggestion how we can override the fear. Paano natin makakayanan? Sabi nga natin, paano natin malalampasan na hindi mag-take over, na hindi natin i-allow ang fear na mag-take over sa ating buhay. So, there are 3 things po, 3 suggestions. 1, get into the Word of God daily. Gaya po ng pagkain natin, Matthew 4:4, di ba? Man shall not live by bread alone, but through the words of God that coming from His mouth, right? So, although we need our food also, sabi nga, yung fear ng hunger kanina, di ba? Dahil natural, pag nagutom ka, magkakasakit ka. We need physical food to eat, to feed our body so that we could function every day. We need it. We need to eat nutritious food, right? But so then, here, ang isang suggestion po is get into the Word of God daily. Kailangan po nating laging pagbulay-bulayin at magbasa ng salita ng Diyos dahil doon po marami pong bagay na ipinakikita sa atin ang Panginoon kung tayo po ay nagbabasa at pinagbubulay-bulay natin ang kanyang salita. Amen? That's number 1. Ang number 2 po is choose to fear the Lord. So, choose to fear the Lord, meron po tayong dapat gawin bilang mananampalataya. Hindi po dahil tayo tumanggap na sa Panginoon, okay na tayo, sitting pretty na lang. No, we have to continue through our walk with our Lord. So, choose to fear the Lord, trusting Him and doing what He says, no matter what the circumstances. The stronger you will become spiritually. It will bring deep sense of peace, sabi po dito. So, kailangan po nating magpatuloy. Hindi po once a day, once a month, or once a week, every Sunday. Hindi po. Kailangan patuloy tayong ating ilakaran at ating pong magdesisyon. Meron pong desisyon tayong gagawin sa buhay. We have to choose to fear the Lord. At sabi nga ni David, di ba? What can a man do to me? Wala po, ang Diyos, ang ating Ama, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Yes, there will be fear, there will be pagkukulang sa ating pamumuhay sa mundo na minsan tayo ay nangangailangan, pero hindi po yun dahilan para mawala ang ating tiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. So, ang number 1 again is get into the Word of God daily. Number 2, choose to fear the Lord. At ang pangatlo po ay stay in fellowship with other strong believers who will be there to support you and if necessary, to correct you. So, importante po ngayon, narito tayo ay sa Wednesday group o Wednesday night na nag-share ng Word of God. Hindi lang po ito every Wednesday na nagkakaroon ng pagkakataon na tayo ay nag-share ng Word of God. Meron din pong iba't ibang araw. For sure, dyan din po sa inyo. Sunday, you go to church, but there are other days also that you fellowship with other strong believers. Sabi po rito, stay in fellowship with other strong believers. Kasi po, alam naman natin na meron ding mga Christian na bago pa lang sila nakakakilala sa Panginoon. Hindi ko po dinadown at hindi ko rin sinasabing ako ay isa ng matibay at matatag na Kristiyano. Pero po alam naman natin na ang mga elders, ang mga pastors, ang mga kapatiran natin na alam nating medyo matagal na
at sila ay strong ang kanilang pananampalataya, sila po ang ating lalapitan dahil alam po natin na ang Panginoon po ay sumasa kanila din. Sa lahat po sa atin, sino man po ang willing at ang mga taong tumanggap sa Kanya ay binigyan niya na ng Espiritu na nagpapalakas, 'di ba? Strong power, 'di ba? Sabi po sa binasa natin. But then again, ang point ko lang po dito is also we want to make sure na atin pong lalapitan ay isa ding tao, ang mga tao na magbibigay sa atin ng tamang payo po. At ang yun din naman ang mga taong magko-correct din sa atin. 'Di ba? Sabi, hindi dahil gusto lang marinig ng isang tao ang kanyang gustong yung masarap lang sa tenga niya ang gusto niyang pakinggan, pero po ang tunay na kapatiran na strong na believer at strong ang kanyang pananampalataya, hindi po siya matatakot na i-correct kahit na kung may nakikita po siyang mali sa ginagawa ng isang kapatiran. Yun po ay pwede niyang sabihin, of course, with love. Hindi naman po natin pwedeng sigawan at sabihin, hey kapatid, mali ang ginagawa mo at ipahiya. Hindi naman po ganon. Kailangan din po natin that we know how to correct them sa pamamagitan na nandun yung pag-ibig na ipinapakita natin sa kanila dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? So, yun po ang aking tatlong bagay na ibinahagi na hindi ko po sinasabing sa akin kundi ipinakita po sa akin na napakagandang pointers po ito para atin pong panghawakan din. Again, what are these three things na sinasabi nga natin? Do not allow fear to take over in your life. But how? These are the three suggestions. Get into the Word of God daily. Choose to fear the Lord. Nandun na rin, pag chinos mo yung fear of the Lord, syempre nandun na din yung buhay pananalangin natin. Huwag po natin yung kalilimutan. And of course, stay in fellowship with other believers or other strong believers who will be there to support you and if necessary, to correct you. Sabi nga, tayo ay inilagay ng Panginoon para mag-fellowship with one another. Sabi po sa Ecclesiastes 4 verse 12, a cord of 3 strands is not quickly torn apart. So, kailangan po natin ang mga kapatiran para po din tayo ay kung merong mga pangangailangan sa panalangin lalong-lalo na ay nandyan sila at sila po ay ang ating lalapitan. Hindi po ang mga kaibigan natin na hindi nakakakilala sa Panginoon dahil malaki po ang chance na sila po ay magbigay sa atin ng payo na hindi in line sa Word of God or sa salita ng Diyos. Amen? So mga kapatid, ito po ang aking na isi-share sa inyo ngayon. Again, ang title ay Do Not Allow Fear to take over your life. Dahil meron po tayong Diyos, gaya po ni King David, diba? Lalo siyang, nung hinahabol siya ng mga taong gustong pumatay sa kanya, mas nandoon na sinambit-sambit niya ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Panginoon sa kanya, na nandun yung trust niya na anuman tong pinagdadaanan niya, na meron isang Diyos na siya ay lalapitan, na merong isang Diyos na magtatanggol sa kanya. Tandaan po natin, ang kaaway po natin ay hindi ang mga bagay na nakikita natin. Ang kalaban po natin ay hindi ang mga kahirapan. Ang kalaban po natin ay hindi yung mga fear sa buhay natin na ating nakikita. Spiritual po ang ating battle. Kaya ang kailangan po natin ay ang Espiritu ng Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang mga bagay, ang mga pagsubok na kakambal dito natin sa mundong ito. Hindi natin po kakambal kung hindi kakambal po ng mundo, dahil ang lahat ng nakikita natin dito ay may katapusan. Pero ang salita ng Diyos ay forever, ay eternal. So again, sabi po sa verse 11, in God I trust, I will not be afraid. What can man do to me? Wala po kung hindi takutin lang tayo ng mga circumstances sa buhay. But we have God that will never leave us and will never forsake us.
Amen? So, yan po ang aking maibabahagi sa inyo ngayong gabi. At marami pong salamat at hanggang sa muli, samahan niyo din po ulit ako sa ating closing prayer. Oh God in heaven, we just want to thank you again. We just want to honor you, Father God. Lord, ang mga salita mo na naihayag ngayong gabi ay magsilbing kalakasan po na sa aking mga kapatiran sa Jesus Christ International Worship Center. Lord Jesus, patuloy mo pong palakasin ang aming pananampalataya, lalo na po ang aking mga kapatiran na ginagamit mo, Father God, upang ang gawain mo ay ma-spread, Father God, lalo na to win other people, to win souls, Father God, na ilapit sa iyo. Lord, at the same time, kaming mga anak mo sa iyong gawain ay datnan mo lagi na nagtatapat at nanghahawak sa iyong mga salita. Huwag mo pong hayaan na iyong mga anak ay matalo ng fear, ng anxiety, Father God, because ito po ay walang room dapat sa aming puso dahil meron kaming Diyos na makapangyarihan, meron kaming Diyos that we fear dahil ikaw ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan at pananampalatayanan. Lord, marami pong salamat sa gabing ito. Minsan pa, Father God, binibigay namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Thank you po mga kapatid at hanggang sa